Ako si Sandra. Isang gabi, may tumawag sa akin sa dilim at hindi ko inaasahan na mula ito sa isang nilalang na hindi ko kailanman makakalimutan. Isang totoong karanasan na gusto kong ibahagi para maging babala sa lahat. Noong gabi ngayon, mahimbing na natutulog ang halos lahat ng tao sa amin. Ako naman, nag-iisa sa maliit kong kwarto habang nakatambay sa kama at hawak ang cellphone ko. Madilim ang paligid. Tanging maliit na ilaw lang ng bumbilya sa may sala ang nagsisilbing liwanag. Habang ini-scroll ko ang cellphone ko, bigla itong tumunog. Rinig ko ang mahinang tunog. Tring, tring. Nagulat ako kasi wala akong inaasahang tatawag. Tumingin ako sa screen pero walang pangalan. Unknown number lang. Sino naman kaya ito ngayong 10 oras ng gabi? Ang wika ko. Dahil sa kuryosidad, sinagot ko ito. Pero laking pagtataka ko, wala akong narinig sa kabilang linya. Tahimik lang, parang may humihinga ng malalim. Hello, sino po ito? Ang wika ni Sandra. Walang sumasagot. Ilang segundo pa ang lumipas, narinig ko ang isang mahinang boses. Sandra, kinilabutan ako kasi paano na yan nalaman ang pangalan ko? Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tahimik ulit. Pero maya-maya, narinig ko ang kakaibang tunog. Parang tunog ng pakpak na pumapagaspas sa ere. Plap, plap, plap. Doon ko naramdaman na parang may kakaiba sa labas ng bahay. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa bintana. Madilim ang bakuran, pero sa malayo, sa may puno ng mangga, may kanino akong nakikita na gumagalaw. Diyos ko, anong nilalang ito? Nasabi ko sa sarili. Muli kong narinig ang boses sa cellphone. Lumabas ka, Sandra. Hinihintay na kita. Pinilit kong huwag maniwala. Sabi ko, baka prank lang ito ng mga kaibigan ko. Pero kakaiba ang pakiramdam ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng kwarto ko kahit sarado ang lahat ng bintana. Bigla kong narinig ang boses ng nanay ko mula sa kabilang kwarto. Sandra, bakit gising ka pa? Nay, may tumatawag sa akin. Tapos may kakaibang boses. Anak ko, huwag mong pansinin. I-off mo na ang cellphone mo at matulog ka na. Pero hindi ako nakahingin. Sa halip tinignan ko ulit ang bintana. Doon ko napansin na parang may malaking ibon na lumilipad paikot-ikot sa bubong namin. Nay, may kakaiba sa bubong. Lumabas agad ang nanay ko sa kwarto niya at tumingin sa akin. Kita ko ang takot sa mukha niya. Anak ko, huwag kang lumapit sa bintana. Baka hindi yan pangkaraniwan. Sa takot ko agad kong isinara ang kortina. Pero hindi doon natapos ang lahat. Biglang bumalik ang tawag sa cellphone ko. Parehong number. Unknown pa rin. Hello, sino ka ba talaga? Ako ang kukuha sa iyo ngayong gabi. Doon ko na naramdaman ang matinding kaba. Para akong mawawala ng malay. Pinilit kong huwag ipakita sa nanay ko ang sobrang takot. Pero nanginginig na ang kamay ko. Anak, magdasal ka lang. Hawakan mo ito. Iniabot niya sa akin ang isang rosaryo. Habang hawak ko ang rosaryo, biglang tumigil ang tunog ng pakpak sa bubong. Tahimik ulit ang paligid. Pero sa hindi ko inaasahan, may kumatok sa pintuan namin. Diyos ko po, sino naman iyon? Ang wika ko. Huwag kang lalapit, anak. Pero dahil sa kaba at pagkalito, lumapit ako sa pinto at sumilip sa maliit na butas. Sa nakita ko, halos manigas ako sa kinatatayuan ko. May isang babae sa labas. Maputla ang mukha, mahaba ang buhok, at nakangiting ng kakaiba. Sandra, buksan mo ang pinto. Nay, andyan siya. Agad akong hinila ng nanay ko papalayo. Sabay naming narinig ang malakas na hampas sa pinto. Para bang gusto niya itong sirain. Bang! 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 Sandra, magdasal ka ng malakas. Sabay kaming nagdasal ng ama namin habang yakap-yakap ang rosaryo. Habang nagdarasal kami, naramdaman kong unti-unting humihina ang hampas sa pinto hanggang sa tuluyan itong tumigil. Tahimik ulit ang paligid. Pero may narinig kaming malakas na sigaw
mula sa labas. Parang isang hayop na nasusunog. Nang sumilip kami sa maliit na butas ng bintana, wala na siya. Tanging usok at amoy ng nasusunog na dahon ang naiwan. Nay, totoo ba ang nakita natin? Anak, matagal nang may kwento dito sa baryo tungkol sa kaibang nilalang na kumukuha ng tao. Siguro isa siya sa mga iyon. Pero tandaan mo, mas makapangyarihan pa rin ng panalangin. Kahit tapos na ang lahat, hindi ko pa rin maiwasang manginigil sa tuwing maaalala ko ang gabing iyon. Hanggang ngayon nakatabi pa rin sa akin ang rosaryong ibinigay ng nanay ko. Sa tuwing nakakaramdam ako ng takot, tinititigan ko lang ito at nagdarasal. Lumipas ang mga araw. Binalikan ko ang mga kapitbahay namin at kinuwento ko ang nangyari. Hindi ako makapaniwala sa sinabi nila. Sandra, hindi ka nag-iisa. May ilang gabi na rin namin naririnig ang kakaibang pakpak sa bubong. Pero hindi namin alam kung saan ang gagaling. Noon ko na-realize na hindi pala ako nababaliw. Totoo ang lahat ng karanasan ko. At ngayon nais kong ibahagi ito para maging babala rin sa iba. Huwag basta-basta magtitiwala kapag may tumatawag o kumakatok sa dilim. Dahil hindi